Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Kaloy, taong 1974, bayan ng Samar. Magandang araw sa inyo, kalakbay, at sa lahat ng nakikinig dito sa inyong programa. Hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ngayong araw ang aking kwento na tiyak na inyong kapupulutan ng aral. Itong sulat na pinadala ko pala sa inyo, ang nagsulat nito ay ang isa sa mga apo ko dahil hindi naman ako marunong sumulat. Isa pa ay malabo na rin ang aking mata dahil sa katandaan. Itago mo na lang ako sa pangalang Kaloy. Isa akong antingero at ito ay aking malaking lihim. Matanda na ako at pinakaiingatan ko ang aking kapakanan simula pa noon, sapagkat maraming nagbabadya, nakapahamakan sa aking buhay. Ayoko ring madamay ang aking pamilya, lalo pa at kasama ko ang aking mga apo. Sa liblib na baryo sa isang bayan ng Samar, kung saan naman ako nakatira, ay iilan lamang ang mga taong nakatira doon. Malayo kasi sa bayan ang aming baryo at ilang ilog pa ang kailangan na tawirin bago kami makababa sa kapatagan. Kalakbay, hindi naman mahirap sa bundok mamuhay kapag masipag ka lang magtanim ng mga gulay, palay, mag-alaga ng hayop at magtanim ng mga prutas. Magiging banayad ang buhay mo. Masarap din ang mamuhay sa bundok dahil hindi binibili lahat, hindi gaya sa may syudad. Libre ang tubig na aming iniinom, sariwa ang hangin at sariwa rin ang mga pagkain. Lumaki naman ako sa kalinga ng aking ama, kalakbay. Ako lamang ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Wala na rin si nanay nun dahil namatay siya dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang baryo kasi namin ay siyang samahan ng mga antingero. Tinatawag naman ang grupo namin na Puting Araw. Si Tatay Dolpo ang siyang pinuno ng aming samahan at kinatatakutan siya ng ibang mga antingero sa aming baryo. Mataas ang kanilang respeto kay Tatay dahil si Tatay ang maraming mga napatay na aswang noong kapanahunan niya. Bukod doon, malakas din si Tatay at siya ang may taglay ng malakas na mutya sa kanilang lahat. Pati na rin ang medalyon ng Infinito. Maraming humahanga sa kanya pagdating sa pakikipaglaban at kabilang na ako ron, at gusto ko ring sumunod sa kanyang yapak. Ngunit iyon ang problema ko noon, kalakbay. Hindi ako gusto ni Tatay dahil may marka sa aking noo. Parang peklat iyon na nabuo roon. Kulay itim yun at ayon sa kanilang paniniwala, isa yung malas na buo ng aming angkan. Idagdag pa na lampa ko, mahina at sakitin. Halos isumpa na nga ako ni Tatay dahil puro na lang daw kamalasan ang dala ko sa kanya. Sinabi rin niya sa akin noon na sana raw ay hindi na lang ako pinanganak dahil wala naman daw akong silbi. Labis ang sakit na dulot nun sa akin, kalakbay. Paulit-ulit yung tumatak sa isipan ko at daladala ko yun hanggang sa nagbinata na ako. Madalas din naman akong tuksohin ng mga kabataan sa aming baryo na isa ring mga antingero. Minsan sinabihan nila kung wag na raw akong umasa, nalalakas pa at masusundan ko ang aking ama dahil wala na akong pag-asa. Baka raw kapag sumama ako sa samahan nila ay puro kamalasan na lang daw ang aking dala. Ngunit hindi naman ako sumuko, kalakbay. Nagsumikap ako na patunayan kay Tatay at sa aming baryo na mali ang kanilang iniisip tungkol sa aking pagkatao. Isang araw nun ay abala naman ako sa pag-iensayo sa likod ng aming bahay. Doon ako palagi nag-iensayo para hindi ako makita ni Tatay. Dahil natatakot ako na baka sigawan ako o pagalitan na naman niya kapag nakita niya akong sinusuway siya.
Ayaw na ayaw kasi niya akong mag-ensayo o kaya ay magdasal kapag orasyon dahil wala naman daw akong tangan na kahit ano. Pinagbabawalan niya rin akong sumama sa kanila kapag naghahanap sila ng mutya o ibang anting-anting, lalo na kapag sumasapit ang Biyernes Santo. Pero hindi naman ako sumusunod sa kanya at sinusuway ko siya, kaya patago lahat ng ginagawa kong hakbang para hindi niya malaman. Nang mapagod na ako sa pag-iensayo, ay naisipan ko namang munang magpahinga sa isang ilalim ng punong mangga. Nagpupunas ako noon ng aking pawis nang bigla na lamang dumating si Tatay Dolpo. Agad naman akong napatayo mula sa aking kinauupuan at hinarap siya na tila ba nanlalaki ang mga mata. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan habang unti-unting umaatras palayo sa kanya. Pero agad niya akong hinawakan sa aking braso. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, natigilan mo na yung ilusyon mo na maging isa kang antingero. Hindi ka magiging katulad namin. Isa kang malas dahil dyan sa marka mo. Tay, gusto ko lang po na lumakas. Gusto ko rin po na maging isang antingero. Turuan niyo po ako, Tay, para po maprotektahan ko rin ang mga taong nasa panganib. Huwag nang matigas ang ulo mo, Kaloy. Sundin mo na lang ako. Dahil oras na isama kita sa samahan, hindi ko masisiguro kung ano ang magiging resulta. Ayokong mapahamak sila dahil sa kamalasan mo. Kaya kung gusto mong iligtas sa mga tao, dito ka na lang sa bahay at gumawa ka ng mga gawain. Wala na po ba talaga akong pag-asa na maging katulad mo, Itay? Wala na. Tignan mo nga ang sarili mo. Lampa ka. Mahina at puro na lang sakit sa ulo ang dala mo sa akin. Kaya paano ka magiging katulad ko, ha? Pambihira. Magsaing ka na nga roon at nagugutom ako. Pero Itay, gagalingan ko po. Gagawin ko ang lahat ng ituturo niyo sa akin. Pangako. Napatigil naman ako sa aking pagsasalita nang mabilis akong sampalin ni Tatay sa aking pisngi. Pakiramdam ko nga sa mga sandaling yon, kalakbay, ay yumanig ang buong mundo ko. Natumba naman ako sa aking kinatatayuan at hindi ko napigilan ang mapaluha dahil sa ginawa ng aking ama. Lumuhod naman si Tatay sa aking harapan at hinawakan niya ako ng mahigpit sa aking braso. Mahigpit iyon at halata ang galit niya para naman sa akin. Tiningnan niya ako ng puno ng galit at pagkapuot sa aking mga mata. Tandaan mo, Kaloy. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo. Dahil ipinanganak kang may marka sa noo. At kahit na anong gawin mo, hindi pa rin magbabago ang paningin ko sa'yo. Na isa kang malaking malas sa buhay ko. Malakas naman akong tinulak ni Tatay bago niya ako iniwan na nakadapa sa damuhan. Ibinuhos ko ang aking luha habang nakayakap sa aking tuhod. Noong kumalma na ako ay tumungo na ako sa loob ng bahay para naman magluto. Pero hindi ko naabutan si ama sa loob. Naisip ko na baka lumabas siya para magpahangin. Kaya naman ay nagluto na lang ako at gumawa ng mga gawaing bahay. Inihanda ko rin ang pagkain sa mesa para pagbalik niya ay kakain na lamang ito. Ako naman ay kumuha ng 2 banga para pag-iban ko ng tubig. Buhat-buhat ko ang mga yon patungo sa balon na aming pinagkukunan ng tubig. Nang mapadaan ako sa aming mga kapitbahay, ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng inggit dahil kitang-kita ko ang mga katulad kong kabataan na nag-iensayo at may mga anting-anting na suot. Tila ako lamang ang naiiba sa aming lahat. Habang nakasalubong ko ang mga kabaryo namin, ay panay ang titig nila sa akin na may panghuhusga. Hindi ko naman maiwasan na manliit sa aking sarili. Kaya naman yumuko na lamang ako at tuluyang tumungo sa balon. Pagdating ko naman doon ay nilatag ko ang 2 banga para magsandok ng tubig. Pero napatigil ako nang marinig ko ang 2 boses ng lalaki
sa aking likuran. Paglingon ko ay nakita ko si Dodoy at Melvin, anak ng kanang kamay ni tatay na si Dodoy. Kaya malakas itong binatang antingerong si Melvin ay anak din ng isang antingero na kaibigan ni tatay. Sa pagkakaalam ko, pareho ang ama nilang lumalaban para kunin ang trono ni tatay bilang pinuno ng samahan. Alam ko na rin na sumisip-sip lang sila para kunin ang loob ng aking ama, para kung dumating ang araw na kinakailangan ng ipasa ni tatay ang anting-anting na inpinito ay ang isa sa kanila ang makikinabang. Pero hindi ko akalain sa mga sandaling yon na magkasundo ang kanilang mga anak. Tila magkasundo sila Dodoy at Melvin para pagkaisa na kong siraan sa buong baryo namin. Palagi nila akong pinagtutulungan na dalawa para naman apihin. Ilang beses nila akong tinawag pero hindi ko sila pinapansin. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang malakas na pagtulak sa akin. Tumila po naman ako sa hindi kalayuan, dahilan para sumubsob ako sa may damuhan. Hindi ko inaasahan na gagamitan nila ako ng kanilang lakas. Mula sa suot nilang mga anting, narinig ko na nagtawanan sila Dodoy at Melvin habang naglalakad patungo naman sa akin. Napaubo naman ako at nang hihina na tumayo. Agad naman akong hinawakan sa damit ni Dodoy at pinatingala para magpantay ang aming paningin sa isa't isa. Oy, Kaloy na lampa. Huwag kang bastos. Kapag tinatawag ka namin, lumingon ka at kausapin mo kami. Baka gusto mong may mangyaring masama sa'yo. Oo nga. At huwag kang aasa na kakampihan ka ng tatay mo. Dahil kahit siya ay kinamumuhian ka. Sino ba naman kasi ang magkakagusto sa'yo? Puno ka ng malas. Lampa ka pa at sakitin. Hindi totoo yung mga sinasabi ninyo sa akin, Dodoy, Melvin. Hindi ako lampa at mas lalong hindi ako malas. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo ako. Magiging malakas din akong tulad ninyo. Tumawa naman silang dalawa sa akin dahil sa aking sinabi. Nagpumiglas naman ako mula sa pagkakahawak sa akin ni Dodoy. Pero tinawanan niya lang ako at hindi binitawan. Mabilis niya akong inihagis sa may kakawyan, dahilan para gumulong naman ako sa lupa. Napapikit ako nang naramdaman ko ang pamamanhid ng aking katawan dahil sa sobrang sakit. Itinukod ko ang aking dalawang kamay para makatayo muli ng maayos. Pero kahit anong pilit ko ay mukhang hindi ko na kaya pang tumayo. Para naman akong natuod mula sa pagkabagsak. Gusto kong iiyak ang lahat pero hindi ko naman ginawa kalakbay. Ayokong makita nila Dodoy at Melvin na nasa ganoon akong sitwasyon. Ayokong isipin nila na mahina nga talaga ako at isang lampa. Ano? Tumayo ka dyan. Sabi mo hindi ka mahina at lampa. Bakit hindi ka makatayo? Aminin mo na kasi na lampa ka, Kaloy. Huwag ka nang magyabang na hindi mo naman pala mapapatunayan. Pinilit ko muling tumayo ng mga sandaling yon pero hindi ko naman kinaya. Hanggang sa iwan na ako nila Dodoy at Melvin habang tinatawanan ako at iniinsulto. Nanatili muna akong nakaiga sa may damuhan para pakalmahin at bigyan ng katawan ko ng lakas. Nang maramdaman ko na medyo kaya ko nang tumayo ay sinubukan ko. Paika-ika naman akong lumakad. Tiningnan ang mga pasa na aking natamo at sugat mula sa pagkakahagis sa akin nila Dodoy at Melvin. Hindi ko rin maiwasan ang mag-alala. Oras na makita ni tatay ang ganoon kong itsura. Panigurado na papagalitan na naman niya ako. Humugot naman ako ng hininga para pigilan ang aking pag-iyak. Ayoko na maging mahina sa harapan ng lahat. Ayoko na ring maging lampa sa kanilang mga mata. Kaya ng mga sandaling yon, ipinangako ko sa aking sarili na magpapalakas ako para patunayan sa kanilang lahat na mali ang kanilang iniisip tungkol sa akin.
Nang matapos kong lagyan ng tubig ang dalawang banga, ay dito na ako nagdesisyon na umuwi na kaagad. Pasan-pasan ko ang isang banga na may lamang tubig. Babalikan ko ang isa pagkatapos kong maihatid ang isa. Tiniis ko ang pananakit ng aking katawan habang naglalakad. Dumaan naman ako sa gubat at hindi ako dumaan sa mismong daanan pauwi sa aming bahay. Ayoko kasing makita ko ng mga kabaryo namin na ganoon ang itsura. Pagdating ko sa bahay ay naabutan ko si tatay na naglilinis ng hapagkainan. Napatigil naman siya nang makita ang kalagayan ko. Kumunot ang kanyang noo habang nakatitig sa akin. Hinintay muna ni tatay na ilapag ko ang banga bago niya naman ako nilapitan. Hinawakan niya ako agad sa braso. Sa kanya ako kinilatis ng maigi. Napadaing naman ako sa sakit dahil nahawakan niya ang sugat ko, bandang siko. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan na itsura mo? Wala po, Itay. Nadulas lang po ako kanina habang naglalakad patungo po sa balon. Imposible ang sinasabi mo. Kung nadulas ka, hindi ganyan ang mangyayari sa'yo. Sabihin mo na sa akin ang totoo, Kaloy. Huwag ka na magsinungaling. Bakit po, Itay? Kung sasabihin ko po ba sa iyo ang totoo, maniniwala ka po ba sa akin? Ipagtatanggol mo ba ako sa kanilang lahat? Na kahit ikaw, malas din po ang tingin mo sa akin. Pipiliin mo po ba ako kaysa sa mga kasamahan mong antingero? Kaya huwag mo na po akong tanungin, Itay. Wala ka naman pong gagawin eh. Aba, at lintik ka talagang bata ka. Akma naman sana kung sasampalin ni tatay. Pero napigilan niya ang kanyang sarili at hindi na tinuloy ang balak. Hinampas na lamang niya ang upuang naroroon at doon ibinunto ng kanyang inis. Tiningnan niya akong muli bago siya lumabas ng bahay. Naiwan naman akong nanginginig dahil sa takot na saktan na naman niya ako. Hindi na nakabalik si tatay ng maghapunan na. Hinintay ko naman siya pero hindi siya dumating. Nauna na lamang akong kumain ng mga sandaling yon at naghugas ng mga plato. Pero iniwanan ko ng pagkain si tatay sa ibabaw ng mesa bago naman ako pumasok ng aking kwarto. Pero hindi naman ako makatulog ng mga sandaling yon. Hindi ko maiwasan ang hindi mag-alala kay tatay. Tumayo ako mula sa kama at kumuyom ang aking kamay. Lumabas ako ng kwarto at tumungo sa may kusina. Kinuha ko ron ang bagong tabak na pinagawa ni tatay sa isang panday. Ikinabit ko yon sa aking bewang at dito lumabas ng bahay habang daladala ang isang siga. Nilakbay ko naman ang daan sa aming baryo at hinanap si tatay. Tumungo naman ako sa may balon pero wala siya ron. Tumungo rin ako sa gubat pero wala siya hanggang sa makarinig ako ng pagkalansing ng mga tabak. Sinundan ko ito at natanaw ko si tatay nakaaway, ang tatay nila Dodoy at Melvin. Galit na galit itong si tatay. Pagsabihan mo yung anak mo, kung hindi ako mismo ang didisiplina sa kanya. Sinasaktan ng mga anak nyo ang anak ko. Porke ba wala siyang kakayahan na maging antingero, ay gano'n na lang ang gagawin nyo sa kanya. Baka nakakalimutan nyo anak ko si Kaloy. Kaya wala kayong karapatan na gano'n ang gawin nyo sa kanya. Pero tinawanan lamang nilang dalawa si tatay. Naglabasan din ang iilang mga kasamahan ni tatay na mukhang kaibigan nila Mang Hudis at Mang Kuwarte. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni tatay. Umatras siya at hindi naman makapaniwala. Noon na ako kinabahan ng sobra dahil alam ko na ang balak ni Mang Hudis kay tatay. Papatayin nila si ama para sila ang mangunguna sa may samahan. Walang laban si tatay kung pagtutulungan siya ng lahat. Napatingin naman ako sa aking suot na kwintas, ang anting-anting ni tatay na Infinito de Dios. Nakita ko yon sa ibabaw ng altar nang lumabas ako ng bahay para hanapin siya.
Kaya naman kinabahan ako para sa kanya dahil hindi niya yon dala. Humigpit ang pagkakahawak ko roon. Sa kabila ng mga narinig ko mula kay tatay ay alam ko na mahal pa rin niya ako. Lumabas naman ako mula sa aking pinagkukublian at dito sinigawan ko si ama. Gulat na gulat siya nang makita naman ako. Napatingin sa akin ang mga samahan ng puting araw, maging sina Hudis na kinalaban si tatay. Tumakbo naman ako patungo sa kinatatayuan niya at ibinigay ko sa kanya ang anting-anting ng infinito. Agad niya naman iyong isinuot sa aking leeg. Hinila niya ako sa aking kamay at mabilis siyang tumakbo patungo sa mayabong na gubat. Sa kabiglaan ay tumakbo na rin ako pero hindi naman ako makasabay sa mga hakbang niya dahil masyado siyang mabilis. Narinig ko na sumigaw si Hudis na sundan kami ni tatay at patayin. Napasinghap naman ako ng mabilis nang nakasunod sa aming likuran sila. Mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo at sa mga sandaling yun, naunahan ko si tatay. Hinila ko siya sa kanyang kamay para sumabay naman siya sa akin. Itay, ano po bang nangyayari? Bakit po nila tayo hinahabol at gustong patayin? Gusto ni Hudis na maging leader ng puting araw at ang kunin ng aking anting-anting. Matagal na pala nila itong plano at pinagkaisa nila akong lahat. Ginamit ka niya para bilugin ang isipan ng mga kasamaan namin. Kaya hindi ako makapapayag na mapunta sa kanila ang anting-anting. Ano na pong gagawin natin ngayon, Itay? Basta, bilisan mo lang ang pagtakbo, anak. Kapag nakita mo ang puno ng isang balete sa dulo, papasok tayo roon. Tumango naman ako kay tatay at mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Inakabahan ako sa maaring mangyari sa amin ng mga sandaling yon. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganoong sitwasyon ang lahat. Noong makita ko ang puno ng balete, ay agad naman akong pumasok doon at hinila si tatay. Nagtago kami sa malagong mga dahon at sanga ng puno ng balete. Nanatili kaming tahimik ni tatay. Pumikit siya ng mariin at lumuhod sa harap ng puno. Sinunod ko naman siya sa kanyang ginawa. Narinig ko ang mga boses ng samahang puting araw at tila hinahanap nila kami ni tatay ng mga oras na yon. Narinig ko rin ang boses ni Hudis na inuutusan ang iba pa na hanapin kaming dalawa. Ngunit hindi nila kami natagpuan ni tatay. Hinarap naman ako ni tatay nang matapos siyang magdasal. Hinawakan niya ako sa magkabila ang balikat at tinitigan sa aking mga mata. Kitang-kita ko noon ang lungkot, pagsisisi at awa roon. Niyakap niya ako ng mahigpit at narinig ko siyang humangos. Kahit na hindi ko siya tingnan, alam ko na umiiyak ito. Kaloy, anak. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Patawarin mo ako dahil sinaktan kita at ikinahiya. Ngunit ginawa ko lang iyon para sa kaligtasan mo. Pero alam ko na mali pa rin. Patawarin mo ako, anak. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Huwag mo na pong isipin niyon, Itay. Pero Itay, nagpapaalam ka po ba sa akin? Kaloy, kailangan kong harapin si Hudis. Hindi niya tayo titigilan. Kaya ipangako mo sa akin na ingatan mo ang infinito de Diyos. Simula ngayon, sa'yo na yan. Sa pangangalaga mo na ang aking anting-anting. Ipangako mo na gagamitin mo ito sa kabutihan para talunin ang kasamaan. Naiintindihan mo ba? Hindi po kita maunawaan, Itay. Ano po ang ibig mong sabihin? Tumakas ka, anak. Iligtas mo ang sarili mo. Magkita tayo sa ibaba ng bundok. Kung hindi man ako makarating bago magbukang liwayway, umalis ka na sa lugar na ito. Pero, Itay, huwag nang matigas ang ulo, Kaloy. Doon ka sa likod ng puno ng balete dumaan. Tandaan mo ang mga itinuro ko sa iyo. Tandaan mo lahat ng mga sinabi ko. Pinigilan ko naman ang umiyak nang umiti sa akin si tatay.
Iyon ang kauna-unahang pagkakataon nang initian niya ako. Gusto ko sana siyang pigilan pero hindi ko ginawa dahil kapag sinuway ko siya, alam ko na hindi niya yun magugustuhan. Kaya naman wala na akong nagawa nang lumabas si tatay mula sa mga mayayabong na sanga at dahon ng puno ng balete. Narinig ko siyang sumigaw para tawagin ang atensyon nila Hudis. Kumuyom ang mga kamay ko sa galit at inis. Ni wala man lang akong nagawa para protektahan ang aking ama. Inagat ko ang aking ibabang labi habang pinipigilan ang sarili na wag sumunod kay tatay, pero sa huli nanaig ang kagustuhan kong tulungan siya. Tumakbo naman ako patungo kung saan si tatay. Nakita ko siya na nakikipaglaban sa mga samahan ng antingero. Pero wala siyang laban sa mga ito. Tumakbo ko patungo sa kanya at agad ko naman siyang hinarangan. Hinugot ko ang tabak na nasa aking bewang at mabilis na sinanggagamit iyon ang isang tabak na hawak ni Hudis. Napangiti naman siya nang makita niya ako. Puno ng insulto ang mga mata niya. Alam ko na natatawa siya sa akin dahil ang isang mahina na tulad ko ay may lakas na loob para labanan siya. Binuhos ko ang aking buong lakas at agad ko naman siyang tinulak. Pero hindi man lang siya natinag sa kanyang kinatatayuan. Dito humalakhak si Hudis at sinuntok ako sa aking muka. Tumilapo naman ako sa hindi kalayuan at dito sumadsad sa may damuhan. Tumakbo patungo sa akin si tatay para daluhan ako. Puno ng pag-aalala ang mga mata niya nang tulungan niya akong makabangon mula sa lupa. Pero agad naman akong sinipa ni Hudis nang makarating siya sa pwesto namin. Sinipa niya rin si tatay. Dumating ang iba pang mga antingero at pinagtulungan nila ang aking ama na bugbugin. Lumaban si tatay at pinagsusuntok niya rin ang mga ito. Ngunit talo siya dahil napakarami nila. Tumayo naman ako at sinubukan na tulungan si tatay, pero masyado akong nanghina kaya isang tulak lang sa akin ay natumba na naman ako. Kitang-kita ko naman kung papaano ibinuhos ni tatay ang kanyang buong lakas para labanan itong si Hudis. Nanlaki ang mga mata ko at hindi naman ako nakagalaw sa aking kinasadlakan nang makita ko kung papaano saksakin ni Hudis ang aking ama gamit ang kanyang balisong. Suminghap naman si tatay at sumuka ng dugo. Hindi pa nakontento si Hudis at sinaksak niyang muli si tatay sa may tagiliran. Humalakhak silang lahat habang tinitingnan si tatay na nanghihina. Pinilit niyang gumapang papunta sa akin at hinawakan niya ako sa aking kamay. Hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas si tatay at nagawa pa niya akong itulak sa bangin niya. Tinawag ko siya at pilit na inaabot ang kanyang kamay habang bumubulusok ako pa ibaba. Pero hindi ko na nahawakan ang kamay niya. Tanaw na tanaw ko ang papalayo kong tingin kung papaano siya pinagtulungan na pagtatagain ng mga kasamahan na antingero. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang pagkabagsak ng aking katawan sa mga punong kahoy. Ramdam ko rin ang paggulong ko pa ibaba. Ngumisi naman sila. Tila naman hidna ang buo kong katawan ng mga sandaling yon dahil wala pang masasakit sa pagkamatay ng aking ama. Naramdaman ko naman ang mainit na kamay na dumampi sa aking noo. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at sumalubong sa akin ang maliwanag na kwarto. Ipinikit ko pa muna ang aking mga mata para hindi ito manibago sa liwanag. Noong maayos na, ay muli naman akong nagmulat at sumalubong sa akin ang isang lalaki na payat at may ilang mga peklat sa muka. Bulag ang kanang mata niya dahil halos puti na lamang yon. Luminga-linga naman ako para tingnan kung saan ako naroroon at doon ko napagtanto na nasa isang silid ako.
Muli kong binalingan ang aking atensyon sa lalaki na hindi gumagalaw at nananatili lamang siyang nakatayo. Nasaan ako? Si Itay, nasan siya? Nasa bahay kita. Nakita kita isang gabi sa ibaba ng bundok na sugatan at halos nag-aagaw buhay. Dinala kita rito para gamutin. 1 linggo ka nang walang malay. Mabuti at nagising ka na. At tungkol naman sa tatay mo, hindi ko alam kung nasan siya dahil ikaw lang ang nakita ko ng gabing iyon. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Tatanawin ko ito na isang utang na loob. Hindi ko napigilan ang maging malungkot nun dahil alam ko na wala na si tatay at hindi na siya maliligtas pa. Ni hindi ko man lang siya nabigyan ng magandang libing. Ni hindi ko man lang nakita ang katawan niya. Bumangon naman ako mula sa pagkakahiga pero agad din akong napadaing ng kumirot ang bandang tagiliran ko. Nakita ko naman na may pasa ako roon at benda. Inalalaya naman ako ng lalaki na nagligtas sa akin. Tinanong ko ang kanyang pangalan at nagpakilala naman siya bilang si Kulot. Nagpakilala din naman ako sa kanya. Napatingin naman ako sa labas ng bintana at halos mga punong kahoy ang aking nakita. Wala man lang akong nakita na kahit isang bahay. Dito inalalayan niya akong tumungo sa kusina para kumain ng pananghalian. Wala ka bang mga kapitbahay? Mag-isa ka lang bang nakatira sa gubat na ito? Oo, mag-isa lang akong nakatira dito. Mas malayo sa mga tao, mas mabuti. Bakit naman? Ayaw mo ba sa mga mataong baryo o lugar? Tiningnan lang naman ako ni Kulot sa mga sandaling yon. Saka siya tumango sa akin. Hindi ko maiwasan ang magtaka kay Kulot, lalo pa at hindi siya nakatitig sa akin ng diretso. May kung ano kong nararamdaman na tila hindi ko maintindihan. Habang kumakain ay naalala ko ang anting-anting na bigay sa akin ni tatay. Kinapa ko naman yon sa aking leeg. Napabuga naman ako ng hangin nang naroon pa yon. Hinawakan ko yon ng mahigpit at pinangako ko sa aking sarili na iingatan ko ang bagay na yon. Napansin ko naman ang pagtayo ni Kulot. Tapos na siyang kumain at iniwan akong mag-isa sa mesa. Lumabas siya ng kanyang bahay at naupo sa may balkonahe. Inubos ko na lang din ang pagkain ko para makapagpahinga at tumungo naman sa kanya. Gusto ko pa siyang makilala lalo. Pinasalamatan kong muli si Kulot. Ngumiti siya sa akin at sinabi niya na wala raw yon. Ang mahalaga raw ay natulungan niya ako ng gabing yon. Tinanong ko pa siya kung mag-isa lang ba siya sa buhay at agad naman siyang umiling. Ang totoo niyan, ako mismo ang lumayo sa pamilya ko dahil gusto kong magbagong buhay. Ano ang ibig mong sabihin, Kulot? Kaloy, alam ko na isa kang antingero. At kapag sinabi ko sa iyo kung sino ako, baka patayin mo rin ako gaya ng ginagawa ng mga kasamaan mo. Hindi kita maintindihan. Isang aswang ang pamilya ko, Kaloy. Ibig sabihin isa rin akong aswang. Pero hindi ko pa natatanggap ang itim na bertud na pinagpipilitan nila sa akin. Ayokong maging katulad nila. Gusto kong mabuhay ng normal, kaya ako lumayo at nagtago rito. Pero alam ko na hindi titigil si Ama hanggat hindi niya ako nahahanap. Nabato naman ako sa aking kinauupuan nang marinig ko ang sinabi ni Kulot. Hindi naman ako makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Nabalot ako ng takot at kaba, pero hindi ko alam kung bakit mas malakas ang tiwala ko sa kanya ng mga sandaling yon. Tumawa naman siya nang mapansin ang pagkabalisa ko at ang klase ng titig na binigay ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na hindi ko raw kailangan na matakot sapagkat hindi naman daw siya kumakain ng tao. Normal daw siya tulad ng iba hanggat hindi raw nasasalin sa kanya ang itim na bertud.
Huminga naman ako ng maluwag at nakumbinsi sa sinabi niya. Isa pa, naisip ko noon na kung aswang talaga siya ay matagal niya na akong kinain at hindi na tinulungan pang mabuhay. Simula noon kalakbay, naging magkaibigan na kaming dalawa ni Kulot. Nanatili ako sa kanyang bahay habang nagpapagaling at nag-e-ensayo. Pinangako niya sa akin na tutulungan niya akong ipaghiganti ang pagkamatay ng aking ama. Pinangako niya rin sa akin na ituturo niya sa akin ang kanyang ama na si Mulong oras daw na matapos ako sa aking misyon. Nagpasalamat naman ako kay Kulot dahil sa kanyang pagiging tapat. Hindi ko naman nakita sa kanya. Nalolokohin niya ako dahil ramdam ko na may mabuti siyang puso. Isang gabi, habang abala kami sa aming pagkain, bigla na lamang kaming natigilan na dalawa. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking suot na anting-anting habang si Kulot ay nagtataasan ang mga balahibo niya sa katawan. Kinuha ko ang aking tabak na nakapatong sa altar habang si Kulot naman ay kinuha ang punyal na itinago niya sa tokador. Minsan nasabi niya sa akin na gawa yon sa tanso at kaya nitong patayin ang mga aswang sa isang sugat o saksak lamang. Pinagawa niya raw yon sa isang panday upang oras daw na salakayin o puntahan siya ng kanyang ama ay may panlaban ito. Masasabi ko na malakas na kaming dalawa ni Kulot oras na lumaban kami sa mga aswang. Walang araw na hindi namin pinalampas sa pag-iensayo at pagpapalakas ng katawan. Nandito si Ama Kaloy. Huwag kang lalabas at ako ang harap sa kanya. Magpahit ka ng langis na binigay ko sa iyo para hindi ka nila maamoy. Nakapaglagay na ako, Kulot. Pero sigurado ka ba na harapin mo sila? Oo, Kaloy. Ako na ang bahala. Dito ka lang. Hindi na ako nagpumilit pa kay Kulot. Pinanood ko siya habang naglalakad, patungo naman sa pinto. Nagkubli naman ako sa may tokador para hindi ako makita mula sa labas. Dito narinig ko ang pagbukas ng pinto at pagsara. Dahan-dahan naman akong lumakad papalapit sa pintuan para marinig ko ang magiging usapan ng mag-ama. Narinig ko na kinausap ni Kulot ang kanyang ama at pinipilit nito siyang sumama. Ngunit mariing tumanggi si Kulot at hindi ito pinakinggan. Nakiusap pa ng ilang beses si Mulong kay Kulot, ngunit hindi na nito nabago ang pasya ng anak. Dahil doon ay pinangako ni Mulong na magiging kalaban na ang kanyang tingin kay Kulot. Hindi naman nagpatinag si Kulot sa banta ng kanyang ama. Sa halip, tinanggap niya yon ng walang pag-aalinlangan. Umalis na galit si Mulong kasama ang ibang tauhan nito. Mahigpit niya ring pinagbantaan si Kulot na oras na magkita silang muli na mag-ama ay hindi na ito magdadalawang isip na patayin itong si Kulot. Noong tuluyang nakaalis na si Mulong at ang mga kasama nito, bumalik na sa loob ng bahay si Kulot. Tiningnan niya ako saka kumibit balikat ito. Bumuntong hininga siya at sinabi sa akin na hindi siya makapaniwala na kaya siyang patayin ng kanyang sariling ama. Wala naman akong masabi sa kanya ng mga sandaling yon dahil hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Nanatili lamang akong nakikinig sa mga hinaing niya sa buhay hanggang sa nagpasya na kaming magpahinga. Lumipas ang mga araw ay nagpasya na kami ni Kulot na puntahan ang baryo kung saan ako lumaki. Kinakailangan ko ring hanapin ang pumatay sa aking ama. Sinamahan ako ni Kulot na umakyat ng bundok at habang papalapit kami ng papalapit ay unti-unti kong naaalala ang pagkamatay ng aking ama. Kaya mo ba, Kaloy? Pwedeng ako na lang ang tumingin doon sa itaas kung ano ang sitwasyon. Hindi. Kaya ko ito, Kulot. Oras na rin para magpakita ako sa kanila matapos ang halos silang buwan.
Kailangan ko mabigyan ng hustisya at katarungan ang pagkamatay ng aking ama. Sige Galoy, sasamahan pa rin kita. Nagpasalamat naman ako sa kanya bago kami nagpatuloy sa pag-akyat ng bundok. Pagkarating namin sa baryo, natanaw ko ang ilang mga kasamahan ng puting araw. Nagkakasiyahan silang lahat na parang wala silang ginawa na masama. Kumuyom ang kamay ko nang makita ko si Mang Hudis habang nakikipag-inuman siya sa iba pang mga kasamahan ng puting araw. Naroroon din itong si Mang Kwarte at nakikipaghalakhakan sa kanya. Ang iba naman ay nagtatrabaho at pinagsisilbihan siya ng mga pagkain. Marami ang nakahain sa ibabaw ng mahabang mesa at sila lamang ang kumakain doon. Ang ibang mga kabaryo namin ay nagkakandara pa na kumilos para umigim ng tubig at lagyan sila ng alak sa mga baso. Sinabihan ko naman si Kulot na manatiling magkubli para hindi siya makita ng mga kabaryo ko. Sumunod naman siya sa akin at nagtago siya sa ibabaw ng punong kahoy. Ako naman ay lumakad patungo sa kinaroroonan nila Mang Hudis at Mang Kwarte. Napatigil sila sa kanilang pagtawa at napatitig sa akin. Nanlaki ang kanilang mga mata bago naman tumayo. Hindi sila makapaniwala na naroon ako sa kanilang harapan. Tinanong naman ako ni Mang Hudis kung ano ang ginagawa ko sa aming baryo at kung bakit daw buhay pa ako. Isang ngiti naman ang isinagot ko sa kanya. Nandito ako para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking ama. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa kanya. Agad na inutusan ni Mang Hudis ang ilang mga kasamahan ng puting araw para sugurin ako. Sumugod ang tatlo sa akin pero agad ko naman silang iniwasan. Sinangga ko ang kanilang mga atake gamit ang tabak. Nagkalansingan ang mga tabak namin dahil sa sunod-sunod na pagtama. Pinagtulungan nila akong lahat pero hindi ko hinayaan na matalo nila ako. Malakas ko naman silang itinulak lahat. Tumilapon ang iilan sa kanila sa hindi kalayuan kasama si Mang Hudis. Tumayo sila at gulat na gulat sa kanilang nakita. Ni hindi nila inaasahan na ang tulad kong mahina dati ay malakas na at kaya nang lumaban. Matapos nun, isa-isa nilang sinugod ako habang pinapalibutan. Iniwasan ko silang lahat at ang ilan ay pinagsisipa ko pa. Doon na rin lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Kulot. Tinulungan niya akong makipaglaban sa mga tauhan ni Mang Hudis. Mabilis ang galaw ko at sinunggaban agad si Mang Hudis na hindi makasunod sa amin. Sinuntok ko siya sa mukha gamit ang puluhan ng aking hawak na tabak. Lumisan ang kanyang pisngi at tumilapon siya sa dingding ng isang bahay. Nang hihina naman siyang tumayo at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa aming dalawa. Napatingin naman ako kay Kulot nang maglapit na kaming dalawa sa isa't isa. Kapwa naman kami hinihingal, nakaharap sa aming mga kalaban. Dito pinalibutan kami nila Mang Hudis at kasabay nun ang pagsugod nila. Nagsalpukan muli ang aming mga tabak. Sinipa ako ni Mang Hudis sa aking binti pero nagawa kong tumayo mula sa pagkakatilapon. Galit siya at muli naman akong sinuntok ng sunod-sunod. Kinawakan ko naman ang kanyang kamay at nilabanan ang kanyang lakas. Naglabasa na ang mga ugat ko sa buong katawan at ganoon din itong si Mang Hudis. Nang mapansin ko na masyado siyang okupado sa pagbitaw ng lakas, ay kinuha ko naman ang pagkakataon na yon para sipain siya sa kanyang sikmura. Nabitawan niya ako at namilipit siya sa may damuhan. Agad ko rin siyang sinipa ng sunod-sunod at hinila. Pinagbabangga ko siya sa mga punong kahoy na naroon. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking ama. Kulang na kulang pa ang buhay mo bilang kabayaran. Sa bangkay ni Mang Hudis, nagsimula silang tingnan ako na may panghuhusga at ang iba ay may saya.
Lumapit naman ako kay Kulot para yayain siyang umalis, pero doon ko napansin ang kanyang tagiliran na merong saksak. Dumurgo iyon at pinipigilan lamang ng kanyang kaliwang kamay. Agad ko naman siyang dinaluhan at inalalayan na makatayo. Umubo siya ng sunod-sunod na para bang nahihirapan na siyang huminga. Dadaling kita sa ospital. Huwag na, Kaloy. Hindi naman ako mabubuhay kapag nasa ospital ako. Napuruan ako. Hindi na ito magagamot. Nais ko na matulungan ka at makabawi sa mga antingero na katulad mo. Masaya ako dahil naging kaibigan kita, Kaloy. Kulot, huwag kang ganyan. Halika na. Akma ko na sana siyang bubuhatin ng malakas niya akong tinulak papalayo sa kanya. Doon ko napagtanto kung bakit niya yun ginawa. Pinalayo niya ako para salubungin ang mga natitira pang tauhan ni Mang Hudis. Nakatanggap muli ng saksak itong si Kulot. Agad naman akong kumilos at inisa-isa kong sinipa ang mga kasama ni Mang Hudis. Nang harapin ko sila, ay mabilis silang nagtakbuhan papalayo. Dito ko dinaluhan si Kulot at agad ko naman siyang inalalayan na makaupo sa upuan. Humingi ako ng tulong sa mga matatandang naroroon at lumapit sa akin si Aling Celia. May kakayanan siyang manggamot, kaya naman humingi ako sa kanya ng tulong. Sinabihan ako ni Aling Celia na dalhin sa kanyang tahanan si Kulot para doon niya ito gamutin. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na rin ang pagtatahi ni Aling Celia sa sugat ni Kulot. Walang malay ang kaibigan ko at tila namumutla. Puno ng pawis ang katawan nito at malalim ang paghinga. Sinabihan naman ako ni Aling Celia na doon na muna si Kulot sa bakanting silid ng kanilang bahay para daw mabantay niya ito at masubaybayan ang paggaling ng sugat. Sinabi rin ito sa akin na inabus raw ni Mang Hudis ang kapangyarihan nito nang mamatay ang tatay ko. Simula raw nang maging pinuno si Mang Hudis ay wala na raw kapayapaan ang buo naming baryo. Hindi na rin daw nito ginagamit ang kapangyarihan ng anting-anting para kalabanin ang mga masasamang nilalang. Kung hindi rin daw sinusunod ang inuutos nito, ay pinapatay o kaya naman pinapahirapan ang tao sa baryo. Mabuti na lamang daw at dumating kami ni Kulot at natapos na raw ang kasamaan ni Mang Hudis. Sinamahan naman ako noon na tumungo sa puntod ng aking ama sa may puno ng balete. Nagdasal kami dito at nagbigay ng respeto. Humingi rin ako ng tawad sa aking ama dahil wala akong nagawa para iligtas siya. Lumipas pa ang araw noon mga kalakbay at gumaling na nga itong si Kulot. Pero sariwa pa halos ang kanyang mga sugat. Naging payapa naman ang aming buong baryo at bumalik ang lahat sa dati. Dahil doon ay pinaghandaan namin ang lahat hanggang sa sumapit na nga ang kabilugan ng buwan. Nakaabang ang lahat ng miyembro ng Samahan ng Puting Araw sa loob ng kanilang mga tahanan. Nanatili silang alerto at nagmamatiyag at oras na dumating ang mga aswang ay doon na kami kikilos. Kami namang dalawa ni Kulot ay nasa bahay ni Aling Celia, nag-aabang sa pagdating ng kanyang ama at ng mga kasamahan nito. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay narinig naman ang kakaibang kaluskos sa paligid. Sinamahan pa yon ng mga kakaibang tunog na mukhang nababaliw na aso at ibon. Sinabi rin sa akin ni Kulot na dumating na raw ang kanyang ama at ang mga kampo nito. Humanda naman kaming dalawa para harapin itong simulong. Lumabas kami ng bahay ni Aling Celia at sinalubong namin ang halos nasa 15 aswang. Nangunguna nga simulong sa mga ito. Ngumiti siya sa amin sa kahumalakhak. Ikaw, bata? Ikaw ba ang lumason sa isipan ng anak ko? Si Kulot ang nagdesisyon na iwang ka, Mang Mulong. Gusto kanyang magbagong buhay at mag-iba ng landas.
Kaya huwag mong ipaggigiitan na pinilit ko siya. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling ito ay mapatay ko kayo. Pareho kayong sagabal sa mga plano ko. Narito ako ngayong gabi para ubusin kayong lahat. Huwag kang pakampantay, Mang Mulong. Baka nakakalimutan mo, nasa teritoryo ka namin. Sumuko ka na, Ama, at magbagong buhay. Tumahimik ka. Kahit na kailan, hindi magbabago ang isip ko. Simula ngayon hindi na kita kinikilalang anak. Mamamatay ka sa mga kamay ko. Sa bilis ng pangyayari ay nakipaglaban na ang mga kasamahan ng antingero sa mga kampo ni Mang Mulong. At si Mang Mulong naman ay mabilis na sumugod kay Kulot para patayin ito. Ngunit agad naman akong humarang sa harapan ni Kulot para ipagtanggol siya mula sa kanyang masamang aswang na ama. Hinarap niya si Kulot at agad na sinakal ang kanyang anak. Bumangon ako nang masipa ako nito at agad naman akong tumungo sa kinaroroonan ni Mang Mulong. Hindi naman ako nagdalawang isip na saksakin siya gamit ang aking tabak. Nabitawan niya si Kulot at bumaling siya sa akin. Galit na galit siya nang hinugot niya ang tabak na bumaon sa kanyang tagiliran. Nanlilisik ang mga mata niyang tumitig sa akin. Sa mga sandaling yun ay ramdam ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kanya. Unti-unting bumakat ang mga ugat sa kanyang braso at maging muka. Mabilis niya naman akong sinikmurahan na halos lumawa na ang mata ko sa lakas. Hindi pa niya ako tinigilan at muli na naman niya akong sinuntok. Susuntukin na naman niya sana ako pero agad kong sinalo ang kanyang kamao. Naglabanan kami ng lakas ng mga sandaling yun. Sumigaw naman ako at siya naman ay umalulong. Unti-unti ay nababali ko na ang kanyang kamay hanggang sa umugot ako ng lakas at sinipa siya sa kanyang sikmura. Dito tumilapon si Mang Mulong patungo sa isang malaking puno na naroroon sa aming baryo. Pinilit niyang tumayo ngunit agad ko siyang sinuntok ng sunod-sunod. Naramdaman ko naman ang paglapit sa akin ni Kulot at hinawakan niya ako sa aking balikat kung kaya't napatigil ako. Nakita ko rin ang hawak niyang punyal na gawa sa purong tanso. Napansin ko rin ang panginginig ng kanyang kamay habang nakatitig sa kanyang ama na nakaipit sa puno pero sinusubukan nitong tumayo pa para makalaban. Hinawakan ko sa kamay si Kulot at inilingan siya nang tingnan niya ako. Ngunit ngumiti siya sa akin saka naman tumango. Doon ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay na may hawak na balisong at mabilis niyong itinarak sa puso ng kanyang ama. Iminulat ni Mang Mulong ang kanyang mga mata. Puno iyon ng galit at puot na nakatitig kay Kulot. Pasensya ka na, Itay. Para din po ito sa iyo nang matapos na rin ang kasamaan mo. Patawad po, Itay. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko na tama. Sana mapatawad mo ko. Mahal na mahal po kita. Tinapos ko na ang dapat na noon ay ginawa ko, Kaloy. Natapos na rin ang kasamaan ni Tatay. Nawasak na rin ang itim na bertod. Nagawa mo, Kulot. Nagtagumpay tayo. Pero galit si Tatay sa akin. Alam ko na hinding-hindi niya ako mapapatawad. Alam ko, naiintindihan kita, Kulot. Pasensya ka na, Kaloy. Pero hindi ko kakayanin ang mabuhay habang daladala ang katotohanan na ako ang pumatay sa aking ama. Dito natigilan naman ako sa aking pagsasalita nang bigla na lamang hugutin ni Kulot ang balisong na nakabaon sa dibdib ni Mang Mulong at itinusok niya yon sa kanyang dibdib. Nanlaki naman ang mga mata ko habang nakatitig kay Kulot na sumusuka ng dugo. Humiti siya sa akin at humingi ng tawad bago siya tuluyang bawian ng buhay. Hindi na ako nakagalaw mula sa aking pagkakaupo sa may damuhan habang tulala na nakatitig sa wala ng buhay na si Kulot. Sinubukan ko siyang gisingin noong
Naimasmasan ako pero hindi na ito gumagalaw. Nang hawakan ko naman ang kanyang pulso, tila ba tumigil na yon sa pagtibok. Wala na ang aking kaibigan. Napuno ang buong baryo ng aking sigaw at paghihinagpis ng gabing yon. Nang matapos ang labanan, ay inilibing na namin ang bangkay ni Kulot sa ilalim ng puno ng balete at ang mga aswang na napatay namin ay sinunog namin ang kanilang mga katawan. Simula noon ay naging maayos na ang aming baryo at mas lalong lumakas ang samahan ng mga antingero. Unti-unting nabawasan na rin ang mga aswang sa paglipas ng panahon. Kahit na matanda na ako, hindi ko pa rin makakalimutan ang aking kaibigan na si Kulot na siyang nagligtas sa aking buhay. At habang buhay ko pa rin iyong tatanawin na utang na loob sa kanya. Hanggang dito na lang kalakbay at maraming salamat sa inyong pakikinig. Wakas.